Nagpahayag si Pangulong Joseph Aoun ng Lebanon ng maingat na pag-asa sa kasunduan ng Washington at Tehran na posibleng wakasan ang sigalot ng Israel at Hezbollah. Ayon sa mga tagapagitang Pakistani at opisyal ng Iran, sakop ng tigil putukan ng lahat, pati Lebanon. Walang opisyal na pahayag mula sa US at sabi ng Israel, hindi ito mangyayari. Ayon kay Israel Katz, Ministro ng Depensa, mananatili ang IDF sa security zones ng Lebanon, Syria at Gaza. Nagbabala siya na kung aatakihin ng Iran ang Israel dahil sa mga kaganapan sa Lebanon, gaganti sila ng buong lakas. Ngayong araw, may mga ulat na mula sa Lebanon tungkol sa mga pag-atake ng Israel sa Timog Lebanon. Ito ang pahayag ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng Iran sa pag-uugnay ng dalawang panig. Linawin ko, ang Lebanon at pagtatapos ng digmaan doon ay mahalagang bahagi ng kasunduan sa pagtatapos ng digmaan. Pinatunayan na namin ang aming determinasyon dito. Ang tigil putukan at pagtatapos ng digmaan sa Lebanon ay bahagi ng kasunduang Abril. Walo pinatunayan naming seryoso kami dito. Kasama natin si David Daoud, Senior Fellow sa Foundation for Defense of Democracies, na eksperto sa Hezbollah at Lebanon. David, ano ang kahulugan ng oras na ito para sa Lebanon? Kung magtagumpay ang Iran na iugnay ang issue ng Lebanon sa kasunduan, mangyayari ba ito kapalit ng kapakanan ng Pangulo at punong ministro ng Lebanon dahil nabigo silang makuha ang tigil putukan sa negosasyon sa Israel? Sa mas malawak na pananaw, pinahihina ba nito ang Lebanon? Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Napakagandang tanong yan. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam dahil nakita natin ang maraming pahayag mula kina Pangulong Aoun at punong ministro Nohaf Salam tungkol sa pagpapatibay ng soberanya. Isa itong mas magandang pagbabago kaysa sa nauna. Ibig ko sabihin, si dating Pangulo Michel Aoun ay walang pakialam kahit malinaw na ipinapakita ng Iran na wala itong respeto sa soberanya ng Lebanon. Dapat bigyan ng kredito si Pangulong Aoun, pero pabago-bago rin sila. Pareho sila at sinabi rin ni Punong Ministro Nohaf Salam na hindi pwedeng panhiwalayin ng lubusan ang usapan ng Lebanon at Israel mula sa usapan sa Islamabad. Sa tingin ko, si Punong Ministro Noah Salam ang sinisiti ko roon tungkol sa negosasyon ng US at Iran. Kaya may ganong aspeto. Pero kahit na makamit ang tigil putukan sa pamamagitan ng US, pasensya na, sa pamamagitan ng US na namamagitan sa usapan ng Israel at Lebanon, sa totoo lang, anong pinagkaiba nito kung ang Lebanon ay, sa pagkakaalam natin, ayaw at hindi kayang pigilan ang Hezbollah? Nang sinabi ni Punong Ministro Noah Salam kamakailan na ang pagdidisarma ay dapat panloob na usapan, ibig sabihin babalik na naman ang Lebanon sa pakikipag-usap sa Hezbollah. Sinusubukang pakiusapan itong mag-disarma pero tatanggi lang ang Hezbollah. Kaya ano na? Anong saysay-pa na pag-usapan ng Lebanon, ng soberanya ng Lebanon, kahit na makamit ito sa pagitan ng dalawang panig, kahit na magkaroon ng tigil putukan sa pagitan ng Jerusalem at Beirut? Kung ikaw bilang Beirut ay ayaw at hindi mo kayang gawin ang pinakapangunahing elemento ng soberanya na kontrolin ang iyong teritoryo. Kalimutan na natin ang Iran. Magkunwari tayong hindi konektado ang Hezbollah sa Iran. Isa itong grupo sa loob ng Lebanon na hindi sumusunod sa estado ng Lebanon at hindi mo sila kayang kontrolin. Kaya para sa akin, ang lahat ng iba pa ay palamutin na lang. Kung ganon, habang tinitingnan natin ang kasunduang ito, kung aalisin ang mga parusa sa Iran, paano kaya gagamitin ng rehimen niyon para muling pundohan ang kanilang proxy na Hezbollah? Gaano kalaki ngayon ang pangangailangan ng Hezbollah sa suporta ng Iran matapos ang patuloy na pag-atake ng Israel? Hindi natin dapat palakihin ang epekto ng mga pag-atake sa pananalapi ng Hezbollah. Alam ko may mga tinig, lalo na mula sa anti-Hezbollah sa Lebanon, na gustong palakihin ang epekto ng pinansyal na problema ng Hezbollah. Matagal na nating naririnig na bumabagsak daw sa pananalapi ang Hezbollah, lalo na tuwing nire-reorganisa nila ang ilang grupo. Sa tingin ko, limitado naman talaga ang Hezbollah. Nasa bingit ba sila ng pagbagsak sa pananalapi? Talagang hindi. Ang mapapalayang pondo ng Iran ay sigurado makakatulong sa Hezbollah kahit ano pa ang halaga. Hindi rin kailangan malaki ang ibigay ng Iran sa Hezbollah. Sanay silang makipagdigma at mamuhay ng matipid. Huwag rin nating kalimutan na hindi lang Iran ang nagpopondo sa Hezbollah. Sa planong Iran, nais nilang gawing autonomous at tapat sa kanilang Hezbollah, hindi dahil sa armas o pondo, kundi dahil sa ideolohiya. Sa pagdaan ng panahon, nagkaroon ang Hezbollah ng sariling mga pinangkukunan ng pondo sa loob at labas ng Lebanon. Ilan dito ay hindi lehitimo, gaya ng kriminal na negosyo ng Hezbollah, droga, pagpupuslit ng armas, money laundering at ebaype.
Ngunit may ilan namang hindi ganoon. Alam mo, kung hindi lang sila konektado sa isang teroristang organisasyon, magiging lehitimo sana ang mga yon. Ang ilan ay galing sa mga donasyon mula sa ibang bansa. Kaya may sarili ng mga paraan ng pagpupundo ang Hezbollah at ang mga gastusin nito, ang mga bayari na kailangan nilang bayaran, ay hindi naman sobrang taas. Ibig ko sabihin, may kailangang asikasuhin silang rekonstruksyon, pero hindi ito aabot ng 10-10 bilyong dolyar, mga 11 hanggang 12 bilyon lang. Kailangan magtiyaga ng Hezbollah para makaraos at pagdating sa muling pagtatayo ng kanilang makapangyarihang kakayahang militar, umaasa sila sa FTVs. Hindi kailangan ng malaking pera para muling buuin ang kanilang kakayahang militar. Ang pamunahing hamon ng Hezbollah ay ang reorganisasyon ng kanilang grupo. Makikita natin ang tulong ng Iran, tulad ng sa nakaraang 15 buwan bago sumiklab muli ang digmaan at pinanatili nilang kakampi ang mga Shiite. Tama ba? Pwedeng gawin yon sa unti-unting pamamahagi ng pera, sa maikling panahon o maliliit na bahagi. Paano napapasok ang Syria dito? Lalo na kung napipigilan ng Israel sa direktang pagharap sa Hezbollah. Noon, pinilit ni Trump ang Syria na pigilan ng Hezbollah, pero prioridad pa ba ito ngayon? Lalo na kung sinusubukan ding pigilan ang Israel. Lilipat ba ng focus si Trump sa Syria? Tingnan mo, sa tingin ko, maaring maging tapakipakinabang na aktor ang Syria. Isang kasamahan ko, si Ahmed Chowri, at ako ay nadetalya kamakailan sa isang artikulo kung paano eksaktong makakatulong ang Syria. Ipinahayag ng Syria na wala silang interes na muling sakupin ng Lebanon na sa tingin ko ay positibo. At ipinakita ng Syria ang kanilang kahandaang pigilan ng pagpapadala ng pondo at armas sa Hezbollah. Nakita na natin ang mga regular na pagsabat. Ang problema ay nananatiling watak-watak na estado ang Syria pagkatapos ng digmaang sibil. Alam mo, yung mga bagong otoridad doon, kahit pinagkakatiwalaan mo sila o hindi pa rin nila kontrolado ang teritoryo nila. Sa tingin ko, galit talaga sila sa Hezbollah. May sekta silang galit. May mga taon ng dugo mula sa Hezbollah sa Syria, kaya may galit sila rito. Hindi ko akala ay mabubulag-bulagan sila sa Hezbollah. Pero watak-watak pa rin ang Syria at bago pa lang ang mga otoridad. Limitado lang ang kanilang kakayahang kontrolin ang teritoryo dahil sa kakaunti at makikitid nilang paraan. May mga etniko at sektaryang tensyon na humihila palayo sa sentro tulad ng mga Druze sa Timog, Kurdo at Alawite. Dahil dito, ang mga salik na ito ang pumipigil sa Syria kahit gusto nila na magkaroon ng kakayahan na kabaligtaran ng Lebanon na masasabi kong may kakayahan. Ang LAF, lalo na ngayon, masasabi ko ay mas may kakayahan kaysa sa Hezbollah, pero kulang ito sa kagustuhan na habulin ng Hezbollah dahil sa posibleng mga kahihinatnan. Sa Syria, kabaligtaran naman, mayroong kagustuhan pero kulang sa mga mapagkukunan. David Daoud, ikinagagalak naming makasama ka ngayon sa 24 News English. Lagi naming pinahahalagahan ang iyong mga pananaw. Salamat! Kasama ko pa rin sa studio si Mark Regev, dating Israeli ambassador sa UK, at ngayon pati si security analyst Jonathan Regev. Ambassador Regev, gusto kong simulan sa iyo kung ano ang inaasahan natin sa susunod na 60 araw ng negosasyon kaugnay ng issue sa Lebanon. Paano ipapaliwanag ng Israel sa Washington na kailangan mapanatili ang kalayaan nitong labanan ang teroristang proxy ng Iran? Kaya gaya ng alam mo, nananatili pa rin ang Israel sa katimugang Lebanon ngayon at sa ilang lugar lampas pa sa Litani River. Ayon sa pagkakaintindi ko at gaya na nasabi na rin, sinusuportahan ng mga Amerikano ang posisyong ito sa ilalim ng tigil putukan. Maaring manatili ang Israel sa Timog Lebanon, patatagin ang kontrol doon at wasakin ang infrastruktura ng Hezbollah. At kung atakihin kami ng Hezbollah, pwede kaming gumante. At sa tingin ko, alam mo, napakadaling sabihin na may karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili nito. Ngunit nang tamaan ng Israel ang dahiya sa Timog Beirut bilang tugon sa Hezbollah, pinatutunayan na tong hindi lang salita, kundi gawa ang kanilang aksyon. Ngayon, kahit sa publiko, nilalayo ni Trump ang sarili niya sa pag-atake ng Israel sa Beirut bilang tugon sa pagpapaputok ng missile sa Israel. Kaya masasabi kong mas mahalaga ang ginawa ng Israel kaysa sa sinabi nito. At naglagay na kami ng linya sa buhangin at sinasabi namin na tigil putukan man o hindi, Israel, kapag sinabi namin kikilos kami para ipagtanggol ang aming sarili laban sa Hezbollah, hindi lang ito salita, kundi gawa kahit hindi lubos na sumasang-ayon ang Estados Unidos. Papasok kami sa bagong tigil putukan na may ganitong pag-unawa. Kikilos ang Israel laban sa Hezbollah kung kailangan para protektahan ang sarili. Pero Jonathan, nakita nating bumabalik na ang mga taga-Lebanon sa ilang bayan at ngayon sa Timog Lebanon na dati nilang nilisan dahil sa operasyon ng IDF.
Kanina ito nagdudulot ng banta ngayon? Sakop ba ito ng IDF o ng Lebanese Armed Forces? Sino ang mas nagkakaproblema sa patuloy na pagharap sa lugar na kinasasangkutan ng Hezbollah? Ang problema sa mga kasunduang ito ay masyadong maraming butas. Ganon din sa Gaza, halimbawa. May kasunduan, may Memorandum of Understanding, pero masyadong maraming butas, masyadong maraming tanong na walang sagot. Ano ang mangyayari sa mga taong ito halimbawa? Sa isang banda, ito ang kanilang tahanan. Ito ang kanilang mga baryo. Sa kabilang banda, alam natin na ginamit ng Hezbollah ang mga baryong ito bilang himpilang pangunahan para makapasok sa Israel. Paulit-ulit na itong nadiskubre. Ayon kay Defense Minister Israel Katz, pananatilihin ng Israel ang mga lugar na iyon. At hindi lang iyon, pananatilihin nila ang mga lugar na ito na walang populasyon at walang estruktura ng terorismo. Kaya ano ang mangyayari? Narinig natin na may ilang pamamaril sa mga bumabali. Hindi para pumatay, kundi pigilan silang bumalik. Narinig din natin na may ilang mga checkpoint mula sa Lebanese na hukbo na pumipigil sa kanila na makabalik. Pinag-uusapan natin ang daan-daang libong tao na sa huli ay babalik din, na sinuportahan at hinikayat ng Hezbollah. Napakaraming tanong at walang sagot. Sa tingin ko, magsisimula tayo sa tanong kung mananatili ba ang hukbong Israeli sa lugar ayon sa pananaw ng Israel. Ang sagot dyan ay tiyak na oo. Sa pananaw ng sandatahang lakas ng Lebanon, kahit nais nilang pasukin ang ilang lugar na nilista ng Israel, mayroon tayong pilot zone. Iyan ay dapat nakasama sa pinakabagong tigil-putukan na napagkasunduan sa pagitan ng Washington, Israel at Lebanon. Nakikita ba natin ang anumang tagumpay sa mga pilot zone na ito hanggang ngayon na ang sandatahang lakas ng Lebanon ay talagang tinitiyak na hindi bumabalik ang Hezbollah sa mga lugar na ito sa timog ng Ilog Litani? Walang tagumpay na nakikita at tingin ko simula pa lang ay mabibigo na ito. Lalo na ngayon dahil marami pa rin tanong tungkol sa kasunduang ito. Pero isang bagay ang malinaw. At iyon ay muling nabawi ng Hezbollah ang malaking kapangyarihan sa Lebanon dahil may regional na kapangyarihan na sumusuporta rito. Sa tingin ko, ang banta ng Iran na gumanti laban sa sinumang umatake sa mga posisyon ng Hezbollah ay nakatuon sa Israel pero hindi lang sa Israel. Dahil ang mga pag-uusap sa pagitan ng Israel at Lebanon sa Estados Unidos ay nanawagan na sa ilang paraan ay disarmahan ng hukbong Lebanese ang Hezbollah. Sabi ni Iran, kung may umatake sa Hezbollah, gaganti sila. Paano ito magtatagumpay? Maari itong magtagumpay. Analistang panseguridad na si Jonathan Regev, laging naming pinahahalagahan ang iyong ekspertisa sa seguridad.